Sumali ang mga lalaking yan sa Palo Cebo na bahagi ng pagdiriwang ng pista sa Barangay Lerma sa Naga City. Ang target makuha ang banderita sa tuktok ng kawayan para sa premyong 4,000 pesos. Pero sa dami ng umakyat at kumapit, gumewang-gewang na ang kawayan. Nang malapit nang maabot ng isang lalaki ang tuktok, nabali ang kawayan. Bumagsak sa lupa ang mga kalahok at namilipit sa sakit. 4 ang sugatan, kabilang na ang isa na nabalian ng buto sa likod. Tumangging magbigay ng pahayag ang organizer. Hindi na raw papayagan ng barangay ang parehong palaro para iwas disgrasya. Posibleng nakasalalay sa isang testigo ang pag-alam sa katotohanan sa pagkakapatay sa binatilyong na pagkamalang sospek ng mga pulis. Wala kasing suot na body cam ang mga pulis na nagsagawa ng operasyon at hindi rin nahagip ng CCTV ang pamamaril. May report si Marisol Abduraman. Sana tulungan mo si Jimboy na makamit niya yung katarungan. Sana sabihin mo yung mga nakita mo, huwag ka matakot sa mga pulis kasi tutulungan tayo ni Lord. Ito ang pakiusap ng isang nangungulilang ina sa matalik na kaibigan ng namayapay niyang anak. Parang awa mo na kasi ikaw yung kasama ng anak ko, yung huling ng buhay niya. Ang tinutukoy ni Roda Baltazar ang kasamang naghahanda ng anak na si Jimboy para mangisda bago siya binaril ng mga pulis. Ayon kay Roda, ikinento na ng kaibigan ni Jimboy kung paano natakot ang kanyang anak kaya lumundag sa ilog bago pinaputukan ng mga pulis. Sinusubukan namin kausapin ang mga taga-Internal Affairs Service ng PNP, ang testigo para sa sarili nitong imbestigasyon, pero hindi nila siya nakaharap. Umaasa si Roda na may iba pang lulutang na testigo, lalo't ayon mismo sa Navotas Police Station, walang kuha ang mga pulis habang ikinakasa ang operasyon. May kuha ng CCTV na nagmamasid ang mga pulis pero hindi nahagip ang aktual na pamamaril. Ito ay isang operation na sa tingin natin dapat merong ginamit na body-worn camera. Pinagpapaliwanag na ng PNP-IAS ang hepe ng Navotas Police. Tukoy na rin ng pulisya ang mga nagpaputok sa biktima. Ang na-identify lang na nagpaputok ay 6. Mostly 9mm yung gamit natin dito baril. Hot pursuit ang operasyon laban sa isang suspect sa murder case na naganap din noong August 2 na matan umano ang hinaharap na suspect sa bangka kung saan naroon si Jimboy. Hindi ito magkahawig pero ayon sa kanilang istorya, ito ay tumalon sa tubig. Ang sabi ng witness mismo nakatabi na winarningan shot daw sila. Galit na galit si DILG Secretary Bernard Abalos sa mga pagkukulang ng mga pulis. Warning shot. There are elements that kailangan nasa procedure yan . At ang pinakamali sa lahat, babaril ka na lang ng basta-basta pagkatapos nando na, hindi mo palang kinuha yung bata. Nasampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting to homicide ang mga sangkot na pulis. Pero pinag-aaralan kung pwede pang maiangat ang reklamo sa murder. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aprobado na ng Toll Regulatory Board ang pangongolekta ng Provisional Adjusted Toll sa Manila-Cavite Toll Expressway o Cavitex. Magsisimula yan sa Lunes, August 21, sa R1 Expressway at R1 Expressway Extension Segment 4. Madaragdagan ng 2 piso ang singil sa mga Class 1 na sasakyang daraan sa R1 Expressway o mula Seaside hanggang Zapote. 3 piso naman sa Class 2 habang 4 na piso sa Class 3 vehicles. 9 pesos naman ang dagdag sa Class 1 vehicles na daraan ng R1 Extension Segment 4 o yung Zapote papuntang Kawit. 17 pesos sa Class 2 na mga sasakyan at 25 pesos sa Class 3 vehicles. Huling nagtaas ng toll sa R1 Mayo noong nakaraang taon. Ito naman ang unang beses na may toll adjustment sa R1 Extension Segment 4 mula noong 2011. Hindi pa kasali sa dagdag toll ang mga jeep, modern e-jeepney, bus at UV Express dahil sa November pa yan ipatutupad para sa kanila. Ibinasura ng LTFRB ang hiling na pisong dagdag pasahe tuwing rush hour ng ilang transport group. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III, masyadong masakit sa bulsa ng commuter ang hiling na dagdag singil.
Wala na rin daw bisa ang petisyon dahil may bagong petisyon na para sa 2 pisong dagdag pasahe na inihain noong 1 linggo. Tingin naman ng grupong Piston, pagbasura sa oil deregulation law at pagbabalik sa pamahalaan ng pagtatakda ng presyo ng langis ang mas pangmatagalang solusyon. Hinihiling ang dagdag pasahe sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike. At bukas nga, 1 peso and 50 centavos ang ipatutupad na taas presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso and 90 centavos sa gasolina at 2 pesos and 50 centavos sa kerosene. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, pangatlong beses nang may pagtaas sa diesel ngayong Agosto. Kung susumahin, nasa 9 piso na po yan. Sa 60 degrees Celsius ang heat index sa Kasiguran, Aurora. Yan ang pinakamataas na heat index na naiulat ng Pag-asa ngayong araw. Sa ganitong temperatura, mataas ang tsansa na ma-heat stroke. Ito na ang ika-4 na magkasunod na araw na lumampas sa 50 degrees Celsius ang temperatura sa Kasiguran. Payo ng Pag-asa, kung lalabas ng bahay, magdala ng payong o magsuot ng mga panangga sa init gaya ng sombrero. Tinatalakay na raw ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang mga panawagang ibalik sa Hunyo ang simula ng pasukan. Ayon sa Pangulo, kailangang isaalang-alang ang climate change sa pagpapalit muli ng academic calendar. Dahil Agosto na ang simula ng pasukan, naurong din ang bakasyon at tumatama na rin ang klase sa tag-init. May ilang pagkakataon din na hinihimatay na ang mga estudyante dahil sa init sa classroom. Ininspeksyon at kinumusta ng 2 pinakamataas na opisyal ang paghahanda sa pasukan sa August 29 at tumulong sa pagpipintura ng mga silya. 1 milyong piso ang pondong inilaan para sa pagsasaayos at paghahanda ng mga paaralan. Kung hindi naman matapos ang repairs sa mga eskwelahang naapektuhan ng mga bagyo't habagat bago ang pasukan, ipatutupad ang blended learning sa mga nasabing paaralan. Abiso po sa mga customer ng Maynilad. Apektado ng hanggang 16 na oras na water service interruption ang ilang lugar sa Metro Manila at Cavite. Magsisimula yan ngayong araw hanggang sa susunod na Martes, August 22. Kabilang sa mga apektado ang ilang bahagi ng Imus at Bacoor sa Cavite. Ilang bahagi ng Maynila, Caloocan, Muntinlupa, Las Piñas at Quezon City. Paliwanag ng Maynilad, nakaschedule ang isasagawang network maintenance para mapabuti ang kanilang serbisyo. Nakahanda naman daw ang kanilang water tankers para maghatid ng tubig sa mga apektadong customer. Itinanggi ng kampo ni dating Pangulong Joseph Estrada na nangako siya sa China na tatanggalin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Giit ni Senator Jinggoy Estrada, mismo ang Defense Secretary noong Administrasyong Estrada na si Orly Mercado ang nagsabi na walang ganong kasunduan ang China at Pilipinas. Sinabi ni Estrada kasunod ng inilathala sa column ng tagapagsalita ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon pa kay Tiglao, bagaman verbal ang pangako, makikita ito sa ilang dokumento tulad sa isang confidential at official memoranda ng DFA. Muli namang iginiit ng Chinese Embassy na bahagi ng China ang Ayungin Shoal. Kasabay ng pag-iit ng bilateral talks sa pagitan ng Pilipinas at China sa issue. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Department of Foreign Affairs. Galong-galong lambanog, nasamsam sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon sa Bureau of Corrections, yeast na sangkap sa paggawa ng tinapay ang ginamit ng mga preso para gumawa ng lambanog. Nakumpiska rin ang mga alagang kalapati ng mga preso na ginagamit umano sa pagpuslit ng mga kontrabando. Sandaang Bucor personnel kabilang na ang 20 opisyal ang inalis muna sa pwesto. Mga net kontra dengue, kinabit sa mga bintana ng ilang paaralan sa General Santos City. Ipinamahagi ito ng City Health Office bilang paghahanda sa pasukan sa August 29. Sa kanilang datos, mahigit 2,000 na ang kaso ng dengue sa lungsod sa loob ng nagdaang 7 buwan. 14 ang nasawi. Sanima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ginaya ng celebrities ang trending na pagkasa ni Marian Rivera sa Price Tag Dance Challenge. May report si Nelson Canlas. In her laid-back streetwear and cap, ipinamalas ni Marian Rivera ang kanyang smooth moves para sa Price Tag Dance Challenge. Ginaya ng maraming netizens pati ng ilang celebrities ang galawan niyan. Kabilang na si Dennis Trillo. Pero ang killer moves ng kapuso Drama King, tila chipmunk version ng kanta ang sinabayan. Umani na ng milyong-milyong likes ang price tag post ni Marian at Dennis. K-League ang hatid ng first ever fan meeting sa bansa ng Korean actor and singer na si In-guk. Song In-guk. Napuno ng sigawan at hiyawan ang pagkanta ni In-guk ng My Love. Sa sit-down interview with GMA Integrated News, sinabi ng Korean heartthrob na dati na siyang nakapagbakasyon sa Cebu. Gusto rin daw niyang subukan na mag-food trip sa night market at kumain ng seafood habang nasa bansa. Tumabla sa butter ng BTS ang Cupid ng 50-50 bilang third longest charting K-pop song sa Hot 100 ng Billboard. Dagdag yan sa dumaraming achievements ng fast-rising K-pop girl group. Kamakailan lang kinilala ang 50-50 bilang fastest K-pop artist na debut sa Hot 100. Kung itinakda talaga para sa isa't isa, tadhana raw ang gagawa ng paraan para magkapiling ang dalawang tao. Tulad nitong bagong kasal mula Negros Occidental na bago magsumpaan sa altar, naging mag-partner na pala nung sila'y nasa daycare pa lang. 5 taong gulang pa lang si Kim Sibunga sa larawang ito at ang escort niya rito na si Peter Aros. Asawa na niya ngayon. Kwento ni Kim, nagkahiwalay sila ng landas nang lumipat sa Binyan, Laguna ang pamilya niya. 13 taon silang hindi nagkita. Nang bumalik sa Negros sina Kim, muli silang nagkita at naipaalala ng kanyang ina na si Peter ang kanyang dating escort. Hanggang sa nagkamabutihan ng dalawa at naging magkasintahan sa loob ng 7 taon. Binutuloy ng ilan, panahon na para mag-throwback ng mga larawan at baka mahanap din ang the one. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malawak na misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.